Gusto ko kayo, bakit yung mga sasama kayo ng tao, mamibigay ka sa uli ng mga boss. O, sa bali, ay sa bali, nakakabalan tayo ng mga sabi. So, ako sa bali, sa akin, ay share sa uli ng boss. Sister Lana. Praise the Lord! Amen. Naging bagti ako na, Absat. Well, naging bagti ako 12 years. 12 years na ang kababaihan. Bumagbagan tayo. Wala na. Anong tawag ko lang ito eh. Hindi siya pinag-presidente na siya first ka presidente kababaihan. Anong tawag ko lang ito eh. Huwag mo akong ibuking natin. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa privilege na makapagsalita muli. And nakakakaba. Sabi ko yung bibig kanina, ang saya-saya ko dun sa labas, kaya wala akong kakaba pa. Ngayon na nandito na tayo, parang ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Yung mic nangihilig. Praise God. Napakabuti ni Lord dahil nangisagana message na talaga na personalized para kanya kayong inilang. Para kanya kami na ito, kababaihan kay Kristo. Kanya. So, naglagay, woman walking with a purpose. Gamin, ano lang ang walking with a purpose kundi kay Kristo. Walking with God. With a purpose. Kadwa tayo kay ako natin ang purpose tayo. Tumayo po tayo lahat ng mga pinakabasit nga ginawa sa mga paglalaro. Tumagnan tayo kapag and let us open our Bible. Nagigyan natin Bibliana. Nagigyan natin cellphone na nga Bibliana. Di cellphone na. Lukatan tayo. I-Bible tayo. Ang binigay ng Panginoon na verse sa atin ay matatagpuan sa Jeremiah 29. 20 verse 9. Sabi dito, but if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a burning fire. A fire shut up in my bones. I am weary holding it in. I cannot. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa message na naihanda. Dalangin po namin, Panginoon, na bless mo po ang message sa araw na ito, Panginoon, upang sa ganyan, Panginoon, ay may tanim sa puso, sa buhay ng bawat isa na mga nani na nandito, Panginoon. Mga kababaihan kay Kristo, Lord God. Nanawa ang mga mensahe nito, Panginoon, ay mabibig namin sa araw-araw, magpalakas sa amin sa araw-araw, Panginoon. Dahil hindi po namin ito kayang maglakad, Panginoon, na hindi ka po namin kasama. At dalangin ko po, Panginoon, na i-bless mo po ang inyong pong abang lingkod, Panginoon. Wala po akong maraming kaalaman. Ngunit, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo na ikaw ang nagbibigay ng kaalaman, Panginoon, basta ito lamang po ay hihilingin namin sa iyo. I-bless mo po ako, Panginoon. Let your Holy Spirit guide me. Anoint me, Father God, na ang mga mensahe, Panginoon, na lalabas sa aking bibig ay magsilbing pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Walang lalabas sa tahanan mo sa araw na ito, Panginoon, na hindi nadarama yung pagpapala mo, yung presensya mo, Panginoon, at maiuwi namin sa aming mga tahanan, madadala namin sa araw-araw namin pamumuhay. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. And Lord, your will be done, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po ay maupo. Nung pinaplano pa lang namin itong program, sabi sa akin ni Ate Violin at pinakausap niya ako isang linggo, na wala na tayo kukunin na mensahero sa labas. Ang gagawin na lang natin, testimony na lang. Yung bawat nagte-testimony magbibigay ng verses. Hindi naman po nabaliwala. Kasi ang galing talaga ni Lord. Kasi lahat ng nag-testimony kanina, napansin nyo, may ginamit silang verses lahat. Napansin nyo po ba? Kaya ang galing ni Lord, di ba? Na yung buhay ng bawat isa, gano'n man talaga yung problema. Nandun yung salita ng Panginoon sa bawat isa. Ibig sabihin, nagagamit natin yung mga salita ni Lord sa bawat problema, sa bawat testimony ng buhay natin. And kahit may problema, sabi nga kanina, iba-iba yung problema natin. Pero, nagpapasalamat pa rin tayo
magme-message. Sabi ko, kaya akala ko lang messenger. Pero sabi ko, it's great privilege. Pero masaya ako na magagamit ako ngayong araw na to. Kahit may konting kaba, may konting takot. Pero masaya ako. Bakit ako masaya? Kasi, blessing to yung maging blessing sa iba. Yung makapag-stick ng kung ano man yung message ni Lord na nararamdaman ko sa sarili ko na pwede kong ma-share sa bawat isa sa atin ng mga nanay. Dahil walang iba-iba sa atin dito, pare-parehas tayong mga asawa, mga may anak, mga anak din, at syempre, iisa tayo ng pananampalataya kay Lord. Iisa tayo ng Panginoon na pinagsisimba. Amen. Binigay niya sa akin itong verse na gagamitin. Sabi ko kay Ate Bella, ang hirap naman ng verse. Parang hindi ko alam i-connect sa kababaihan. Sabi ko. Kasi sabi niya dito, si Jeremiah po kasi, konting kwento, siya po ay prophet. Prophet po siya ni Christ na nagsasalita ng ginagamit ng Panginoon upang magsalita sa mga tao. Dito po sa pagkakataon na to, dito sa Jeremiah 20, siya po ay nagsalita sa mga Israelites, basically sa Judah, sa layan of Judah. Ngayon, ano po siya, dahil po matagumpay po ang Judah noong mga panahon noon, lagi sila nagtatagumpay, pero nawala sila sa line ng Panginoon, nawala sila. Nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan, sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan, nagpakasal sila sa kapwa nila babae, kapwa nila lalaki, at hindi natuwa ang Panginoon sa kanila. So, ginamit si Jeremiah para magsalita sa kanila na lulubog kayo, babagsak kayo, matatalo kayo ng mga kalaban ninyo. Tinawanan lang nila si Jeremiah. Nagalit sila sa kanya, bakit ganun sila sa kanya? Dahil masyado silang mataas ang tingin nila sa sarili nila, lagi silang nanatalo. Pero hindi nila alam, pag hindi nila kasama ang Panginoon, babagsak sila. At yung message ni Jeremiah sa kanila, na pinarating ng Panginoon. Ngunit, nagalit sila sa kanya, na-discourage si Jeremiah na nalungkot siya, nasaktan siya. At dito sinabi niya na hindi na ako magsasalita ng kahit anuman ng salita ng Panginoon. Sabi dito, I will not speak anymore in His name. Pati pangalan ng Panginoon ayaw na rin sasabihin. Pero sabi dito, His words is in my heart like a burning fire. Yung daw mga salita ng Panginoon, nasa puso niya na. Naglalagablag sa puso niya. Hindi niya ma-contain. Nasa buto niya, sabi pa dito, a fire shut up in my bones. Nasa buto niya. Hindi niya mapigilan. I am weary holding it in. I cannot. Hindi niya mapigilan.
tiram-raman na. With a heart, ultimo di pa aglinis tayo garo, para mawag James tayo. Hindi tayo magmamakontento. With a heart lang ta, ulay mo na magbalot tayo, with a heart lang ta, hindi ba? Tapos, at dapat ministry tayo, may kapatid kami na, nasa tumang. Masagot tayo mga, nagasaksitan, nabambalog ijay, gawain di bahay, panagawa-awentian na, apo, di ba, Tibet? So, ang dami natin, ano di pa kalikutan, kung may sangay na, but we still go. Kasi, hindi natin yung mahuhold back. Sabi ni Jeremiah, hindi natin kaya yung back. So, ano pa nga ba? Ano pa? Yung kaya natin gawin. We are not just a wife. We are not just a mother. But we are walking in God's purpose. Number one, we are walking in God's purpose. But it's not always comfortable. Tama po. Hindi tayo laging komportable. But it's always worth it. Sulit. Hindi tayo laging komportable, pero sulit. Sabi ko sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear, alisin na natin yung brothers, puro sisters tayo dito. Brother lang nila kayo. Thank you very much sa pag-video sa amin. Kasi mapapanood pa rin natin yan. Nakita ko yung mga, sino ba yung nag-repost? Si Auntie Nay na yata, yung kababayan ng ilang taon na, may nag-repost eh. Sino ba yung nag-repost? Nakita ko. So, ang galing. Di ba, makikita pa rin natin taon-taon, kung ilang taon na tayo, na tumatanda na tayo, pero magaganda pa rin tayo. Tama? Yun. So, yun. Makikita natin yan sa pictures and videos. Thank you, Amang Victor. Ayun. It's not always comfortable, but it's worth it. Worth it. Sulit. Sulit ko na. Ang tayo na, hindi tayo mapapahiya kay Lord. Kasi sulit lahat ng ginagawa natin. Amen. Sabi na dito sa 1 Corinthians, ulitin ko, 15:58, therefore, my dear sisters, stand firm. Let nothing move you. Stand firm. Umagdal tayo lang ta. Awan hindi makakundol ka niya tayo. Amen. Always give yourself truly to the work of the Lord, because you know that your work in the Lord is not in vain. Amen. Lahat ng ginagawa natin para kay Lord, ang mabaliwala ang nakakabsat, it's always worth it. It's always sulit. Amen. No tatuma, kasla ka ni Jeremiah, nag-discourage tayo at natutagin parang nga parang kalikutan. Ang problema, may isang ina, magulang, asawa, tayo nga mo nga malbag na DJ, problema, di bawat may isang sakit, tungtong na DJ sakit. But then, hindi natin kailangan tumigil lang doon. Hindi. Kasi sinabi ng Panginoon na gagamitin niya tayo. Gagamitin niya tayo bilang isang babae. Amen. Kaya hindi natin kailangan mag-quit. Yung purpose na nandito sa atin ay masyadong malakas na hindi natin pwedeng paglabanan. Amen. Ganun po tayo mga babae. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Sabi ko sa meron ako napanood sa ano ba yan? Facebook, na yung babae daw, pag sumuko na sa relationship matter, hindi na daw, wala na daw pag-asa yung mag-asawa or mag-jowa. Pag yung babae na daw yung sumuko, tumuko yun. Kasi tayo malalakas tayo eh. Hindi ba, binigay tayo talaga ng Panginoon na ginawa tayo bilang malakas. Kasi sabi nga, helper tayo. So, parang tayo mag-helper kung mahina tayo. Sinasabi nila mas mahina yung babae, hindi po totoo yan. Huwag niyo pong sasabihin na mahina tayo. Siguro sa power ng sumpukan, o tama tayo. Siyempre, alam mo pag sumpukan tayo sa lahat. Pero yung puso natin, mas malakas. Maniniwala ba kayo doon? Mas malakas. Amen. Amen. So ano man pa yung mga problema na yan, suffering, sickness, trials, lagi lang natin tatandaan na let us stand firm and nothing move us. Huwag tayong basta-basta matutuwa, huwag tayong basta-basta papatulak lang kay tanin. Amen? Amen? Hindi yung mga problema ang titignan natin sa buhay natin. Amen? Kasi alam natin ang lahat ng ginagawa natin, sulit yan pagkasama natin si Lord. Tama? Amen. Tama? So yung mga sleepless nights natin, yung mga hindi natin papatulog sa gabi, yung mga silent prayers, yung mga luma natin, yung mga unseen na, hindi mga nakikita ng mga ginagawa natin, hindi mga napapansin yan. Si Lord nakikita niya yan. Nakikita niya yan, and in His due time,
labor is not in vain. Amen. Your labor in the Lord is not in vain. Huwag tayong susuko dahil ang Panginoon, nakikita niya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? Amen. Praise God. Number 2. Woman walking in God's purpose is rarely glorious, but always glorifying. Medyo malalim siya, pero hindi linawin natin. Sabi dito, na rarely glorious. Ibig sabihin, hindi man tayo napapansin palagi. We are not always get applause, gano'n. Parang hindi tayo lagi napapalakpakan o napapansin. Pero, ang kagandahan dito, we glorify God. Diba? Yun yung importante. Hindi tayo, kundi si God. Sabi nga sa Psalms 115 verse 1, not us, O Lord, not us. Hindi tayo. Hindi para sa atin. But your name be glorified because of your love and faithfulness. Amen. Amen po ba? Si God lang yung mag-glorify sa buhay natin, ano man yung ginagawa natin. Meron mga journey, ang bawat mga kababaihan na nandito ngayon, may kanya-kanya tayong journey. Ang journey na ito is hindi lang dahil sa'yo, hindi lang dahil sa akin, kundi dahil kay Lord na tumawag sa bawat isa sa atin. Hindi po aksidente na nandito tayo ngayon. Lalo po, gusto ko palang i-hi yung mga bisita natin. Hello po. Tayo po tayo. Yan, mga po mabuti na dapat. Thank you for coming. Yan. Yan, pero salamat ang dahil nandito ka kasi na kami kumakahan. Thank you po. Salamat po dahil inunan niyo po na pumunta rito kahit sumulan. Maraming salamat po. Ay, hindi niyo po pagsisisihan na pumunta po kayo ngayon. Salamat po. Yan, maraming salamat. So, asan na ako? Ayan, yung journey. Hindi lang ito tungkol sa atin, kundi tungkol sa Panginoon na tumawag sa atin. Minsan ang hirap maging babae. Kasi nandun yung journey natin na yung husband natin is difficult, pero nagpapatuloy pa rin tayo. Ano ba yung difficult? Sino ba yung asawa dito na hindi difficult? Tama tayong lahat, ano, di ba? Yung mga asawa natin minsan, meron yung panahon na iinis talaga tayo, diba? Pwede at ibalik sa nanay nila. So, gano'n tayo mga babae na tayo ginawa. Minsan, gusto na natin sumuko sa kanila. Ayoko na, Lord. Nadaanan ko yan eh. Sabi ko, Lord, ayoko na. Kunin mo na yung asawa ko. Kung ayaw mo siyang kunin, ako na lang yung kunin mo. Ayoko na. Dimta na kaya, dit pa ako na po, di ko kayan. Diba? Pero, ano yun, nagpapatuloy pa rin tayo. Kasi ganun tayo ginawa ni Lord eh. Tinawag niya tayo, di ba? Hindi para sumuko. Diba? Hindi para sumuko. At minsan din, hindi lang sa mga asawa, may mga anak din na mahirap lang kausap sa panahon ngayon. Mga anak natin, iba na sa labas. Mga kapatid, sobrang hirap. Yung pagpapalaki ngayon ng bata. Parang ang hirap na nilang kausap. Minsan na sinuuna nila yung phone, ganyan. Hindi mo na sila. Kaya sa bahay, pagka tinatawag namin yung sinubi na kumain, walang phone muna para makapagkwentuhan. Kasi kapag hawak na ng bata yung phone, minsan hindi na nila tayo naririnig yung mga sinasabi natin. Minsan, kahit sa pagkawag na sa bahay, wala. Napakahirap ng magpalaki ng mga anak ngayon. So, salamat sa Panginoon dahil sa journey natin bilang isang nanay, nandun siya. Nandun si Lord kahit na ang hirap magpalaki ng mga anak. Tayo mga nanay, hindi natin sila sinusukuan para lumaki sila na may takot sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yung journey din natin bilang isang mananampalataya, yung ministry ng bawat isa. Minsan, nakaka-discourage din, nakakapagod din. May mga nararamdaman na rin tayo. Minsan, sa kapwa natin, hindi natin maiwasan. Minsan, tumitingin tayo sa tao, tao lang tayo. Tumitingin tayo sa tao. Pero, bakit tayo nagpapatuloy? Kasi ganun tayo ginawa natin. Hindi natin ito ginagawa para sa sarili natin. Ginagawa natin ito para kay Lord. Amen po ba? It's not about us. Kaya tayo nagpapatuloy sa ministry. Kahit na may nakikita tayo ng makatibkulan tayo ng magsak sa nagdadumang mabantang. Kami may pagkadahiday. Nagkakagal dito yung kapinyakalapsat. Ni Sister Lomita, ni Mama Kling na nakadagdag. Na nakalimlinis, sabi na nakalimlinis
they can go on. Kasi dito sila tinawag ng Panginoon. How about this? Di ba? Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, ginagawa natin ito para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hindi lang ito para sa atin, kundi para makapurihan natin ang ating Panginoon na kung siyang tumawag sa atin. Sabi nga dito, your journey in saying yes to God, even if it cost your time. Yung nag-yes tayo sa Panginoon kahit na na-istorbo na tayo, nagaya ngayon, minsan may mga tao dito na nandito pa rin kahit may mga pupuntahan sana, may gagawin sana. Pero nandito, nagpatuloy pa rin, nag-say yes pa din sila. So, salamat po sa bawat isa sa atin na nandito kahit bumabag yun. We say yes. Amen. And yung money, yung mga nakapagbigay, diba, kahit simple lang, yung mga nagdala ng food, kahit simple lang, gumastos yung bawat isa, pero hindi natin yung ginawa para sa sarili natin eh. Kundi we glorify God in what we do in every single day. Amen. Na bawat maliliit na ng mga bagay, ginawa natin yun kasi gusto natin gawin para sa Panginoon. Amen. Amen. And kahit yung comfort natin bilang, lalo-lalo na sa mga medyo may nararamdaman na, hindi ba? Pumunta pa rin tayo dito. Yung mga anak, may mga apo na ako. Yung Sunday, dito namin, likod-likod. Minsan hindi na namin naiintindihan yung sinasabi lang nasa harap. Diba? Pero we still go, we still come. Kasi gusto natin na hindi natin ma-miss yung isang linggo na makapag-serve kay Lord. At gusto natin lumaki yung mga anak natin na nakakarinig. Kahit yung mga maliliit pa lang sila, lumaki sila sa simbahan. Dadalhin po nila yan. Kaya huwag po natin tigilan yung mga may anak. Huwag po natin considering yung mga may anak na maliliit na nagdadala dito. Glorify natin kay Lord kasi yung mga bata, natutuwa ang Panginoon na may mga bata sa loob ng simbahan. Kahit may discomfort sa iba, lalo-lalo na sa mga nag-aaral talaga naman na maliliit, pero ginawa pa rin natin. Kasi si Lord ang inisip natin. Hindi yung mga comfort na natin na pwede na nasa banan tayo matulog. Hindi ba? But we do this for the glory of God. Amen! Amen! So saying yes to God might restore a broken heart. Tama po ba? Yung nag-yes tayo kay Lord, minsan hindi natin alam, ginagamit niya na tayo eh. Sa bawat kausap natin. Kung nandito si Lord sa puso natin, hindi natin yung minsan napapansin, meron na tayong na-touch na puso. Hindi po ba? It might inspire another woman to pursue her calling. Di ba? Yung magpagamit ka lang. Dito, pwede rin sabihin niya, sasabihin na diba sa susunod? Ako rin sa susunod. Di ba? Pwede? Pwede? Di ba? Sabi mo kay Sister Gigi kanina, nung nag-testimony siya, okay sister, tapos na yung preaching. Kasi ang ganda, di ba? Di ba? Ang sarap ng testimony. Parang ka lang yung preach kasi nun eh. Tinabi mo yung kabuti ng Panginoon. Yung verse na ginamit sa buhay mo ng Panginoon, di ba? So, yung mga ganon, na mga bagay na nakaka-touch tayo sa buhay ng bawat isa. Hindi po ba? Amen. We glorify God in every day. Amen. Kahit na mahirap, saying yes to God. Yes. Sulit po yan. Amen. Amen. Praise God. Number 3 na tayo. Mabilis na tayo. Marami pa tayong gagawin. Excited na po ba kayo? Yeah. Pero ngayon, sasalita mo na ng Panginoon. Konti na lang. Sabi dito, yung paglalakad natin, nakasama ang Panginoon, the fire in you is not meant to be hidden. Huwag natin daw itatakot. Pwede ba yun? Mga babae tayo, hindi namin kaya itago yun, naglalabig tayo. Teka! Di ba? Gamitin natin yun. Amen! Amen. Si Jeremiah, sabi dito na ayaw niya na, sinabi niya, ayoko na magpagamit kayo. Pero hindi niya yung napigilan. Ganon din yun sa atin. Hindi natin yung mapipigilan. Oras na tinawag tayo ng Panginoon. Oras na natouch yung buhay natin. Hindi na natin yan mapipigilan. Amen po ba? Yes. Totoo yun. Kasi, kagaya nito, sinabi sa akin ni Ate Bioli, ikaw yung mag-isip. Minsan madali ka lang sabihin mo, huwag naman ako ate, ito ako. Diba? Pero, ano ba yung sabihin? Ang bulburayo? Ano yung bulburayo? Yung kumukulo, yung apoy sa puso ko na, gusto ko to. Gusto ko to. Kasi, it's very inspiring. Sa totoo lang, akala niyo, sa umpisa na talaga nakakatakot kasi minsan hindi mo alam sasabihin mo eh. Minsan hindi mo
naniniwala kung tama ba mong sabihin ko to, tama ba yung sabihin ko, makaka-relate ba yung mga makikinig sa akin. Pero alam nyo, pag pinag-try nyo, kasi hirap din akong i-connect yung message. Hirap ako. Sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Pero dahil ito binigay mo sa akin, gagawin ko eh. Gagawin ko. Kasi nandito kumukulo yung salita ng Panginoon sa puso ko. Amen! Alam ko ganun din yung bawat isa sa atin. Yung dream na binigay sa atin ng Panginoon, yung message sa puso natin, yung gift sa mga kamay natin, hindi natin dapat yun itago. Amen. Kaya pag sinabi ng Panginoon, speak, magsalita ka. Di ba? Pag sinabi niya magsalita ka. Pag sinabi niya sa'yo, pray, as a prayer warrior, manalangin ka. Hindi lahat ng tao kayang manalangin ng kagaya sa panalangin, Sister Glory. Ako marunong ako manalangin, ha? Pero pag si Sister Glory at saka si Auntie Judy yung nananalangin, parang, kung ba talaga ako manalangin? Kasi iba sila manalangin, yung parang ang daming bulaklak. So, kanya-kanya tayo ng gift, hindi tayo pare-pares sa mga tao na magaling mag-speak. Pero minsan ayaw lang natin, nahiya tayo, pero hindi, wag tayo nahiya. Gamitin natin yun, di ba? Sim, Sister Michelle. Nung nalaman ko na kumakanta siya, palagi ko na siyang ginagamit dati nung ako yung gumagawa ng program. Sabi niya, sis, ba't ikaw yung morning program, pinapakanta mo ko? Kasi sabi ni Lord, sing, kumanta ka. Apay, hindi na lang pero ko niya ako perfecto nga boses. Di ba? As long as we glorify God. Amen. Serve. Mag-serve tayo. Sino ba yung sila Ate Sally? And sisters, asan si Michelle? Mga masisipag na mga nanay. Magluto, mag-inhaw, sila Ate Intay. Ayan, bilib ako sa inyo. Kasi yun yung gift nyo eh. Na hindi nyo tinago, ginamit nyo para kay Lord. Amen. Lead. Sino yung mga leader natin dito? Mga pastors natin na mahal natin. Alam ko, may mga problema din yan. Pero pinapumunuan nila tayo na parang wala silang problema. Di ba? Na parang kaya-kaya nila. Ang hirap pumamuno. Noon na nga lang na naging president ako mga kababayan, sabi ko, bakit ako? Ang dami ko pagkatula sa akin. Ang hirap kaya. Ang hirap magsalita, ang hirap magputos, ang hirap gumawa ng mga programa na ganito. Ang hirap magtawag. Pero hindi ka lang nilalagay ni Lord dyan eh, kung hindi mo kaya, amen? Ginagamit ka niya kasi alam niya, kaya mo, at alam niya gagawin mo yung para sa kanya, amen? And give. Give. Ang generous giver talaga yun, ang barban sa utak ko. Sabi nga niya, hindi naman siya mayaman. Hindi mo naman kailangan maging mayaman mga kapatid para magbigay. Hindi yun tungkol sa kayamanan. Yun ang gift sa iyo ni Lord na hindi mo yun mapipigilan. Sabi niya minsan walang wala din siya eh. Pero kapag may mga ganito pinipilit niya, ginagawa niya talaga ng parang na may maibigay. Kasi yun yung gift niya eh. Di ba? Hindi mo yun kasi mapipigilan dahil nandun yun kumukulo dito sa puso mo. Amen? Ganun tayo. Pinapalakad ng Panginoon sa purpose niya. Amen? So, even when you're scared, even when you're discouraged, go. Amen? Yes to God. Say yes always to God. Yes. The fire in you is meant to light up someone else's darkness. Minsan, hindi talaga natin alam kung sino yung mga nakakasalamuhan natin dyan sa lakas. Mga hindi nakakakilala sa Panginoon, pero ikaw nakausap ka lang niya. Nakita niya ang Panginoon sa buhay mo. At doon, natouch yung buhay niya. Dahil nandun na yung presence ni Lord, nakita niya sa'yo. Hindi ba? Kaya huwag tayong mag-no kay God. Lagi tayong mag-yes. Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father, which is in heaven. Nakikita nila tayo, mga kapatid. Akala nyo, hindi nila napapansin. Nakikita nila tayo. Nakikita nila na gumaganda tayo araw-araw. At gusto din nila gumanda. Kaya kasama na natin sila ngayon. Di ba? So, kapag medyo napapagod na tayo, medyo nahihirapan na tayo, maging reminder sana sa atin na sinabi ni Lord, you are made for this. You are called and equipped and anointed. You are not
walking with you. Lagi siyang lumalakad na kasama natin. At pag nahihirapan na tayo, He is carrying you, bubuhatin na tayo. At kapag mahinang-mahina na tayo, He will empower you and strengthen you. Naniniwala po ba kayo ron? Nakakayanin natin lahat. Mahina man tayo sa tingin ng iba tayo, babae tayo, hindi. Sabihin natin na malakas tayo dahil tayo yung mga kababakingan kay Kristo. Amen! Amen! Ang heaven daw, sabi niya, ay hindi naghahanap ng perfecto. Kasi wala nang perfecto sa mundo ito. Lahat tayo nagkakapaparin, lahat tayo magkakamali-mali. Hindi natin na maiwasan araw-araw. Kasi talaga, nagkakasala tayo, minsan mainis ka na, mainis ka na. So, hindi tayo perfecto mga kapatid. Pero ang heaven hindi naghahanap ng perfect. Ang heaven naghahanap yan ng obedient woman. Yung magsisay kay God ng yes, kahit na mahirap. Yung magsasabi kay God ng yes, God, gagawin ko to, kahit nahihiya ako, kahit nahihirapan ako. Yes pa rin kay God. Yun yung hinahanap niya. Yung magsasabi ng yes sa Kanya. At lalakad na kasama niya sa purpose niya. Mapapagod, pero hindi susuko. Amen. Sabihin ka natin, mapapagod pero hindi susuko. Yes, God be all the glory. Yes, amen. Ang ganda ng mensahe na. Oh, nakaka-enjoy makinig. Yun ang mga mami. Napapagod pero hindi sumusuko. Amen. Palapad tayo sa sarili natin. Kasi tayo yun. Nawatag ni Pastor Ronay dahil kung sino na yung prayer, then punta tayo sa ating second part. Sino tinaragsak na ina? Tunada na nung ilakan, para si Buboy pagkatao na babae.
Nagyaman kami, ikinay bagmo, itutulang may sa kana kami. Nagyaman kami ako, ikinay sangayan ng salunan, kay pizza, naintad mo ako kada kami, tapuray, mas may panahon, ada kami aning itay nga lugar, ako, at may sa kami, nga mangitantan o, may mangitay-daya, ulit ang santuan na nagano. Nagyaman kami ako, itinapintas na panagkakadwa, unity, cooperation, ragsak ako, naintad mo kada kami. Nagyaman kami kada kakabsat na imay, ilayting na malem, ilayting aldaw ako. Nagyaman kami kada isaong, muray kay laging testimony, isuman ang kabilet, ako ipamati ni itanagyan, pa-inspirasyon niya ako, ipanagtuloy mo na nagserbigan ka. Nagyaman kami di presensya, acknowledge niya ako, Espiritu Santo, isuman pa rin namin kung nalmay sa kanakami ilayting aldaw. Tulungan na kami mananako, sa tuloy kami na nagserbigan ka. Kondisyonan niya, David mo ay narangat mo ako, na nang-share ka dito sa o, may sumanang-inspire ka na kami. Tawatan min na surang pusarin kaya ako, di tayo sasakayan, na parang usang katuwanan. Nagbabaji pa na usang ako, na lumay ka nila, itimamedisyonan, may salakan ako, babayi pa na usang katuwanan. Kondisyonan dito lang sa kata kami nila yung daw, sampai dati na dahil ako manalan mo, di may tantanong ka dahil isyari. Kondisyonan na kami amin, kas pang-samantala ako, nga panakalipas na itinaramid ni si Katimang Ples, o rin pwede ito sumasalo mo kay naramid na yun. Kapag ginala niya ako, may susawaran.